7:30 pa lang ay handang-handa na si Margaret na pumunta sa napag-usapang tagpuan nila ni Mr. Montemayor kahapon. Pagkatapos makapagpaalam sa nanay niya, ay umalis na siya sakay ng jeep papunta sa opisina ng lalaki. Hindi pa niya nakuha ang motor sa police station. Saka na siguro kung may panahon siya. Total hindi pa naman niya yun kailangan o hindi na talaga niya yun kailangan dahil bibili na siya ng bagong motor. Hindi pa pala niya natanggap ang paunang bayad sa trabaho niya kahapon. Excited pa naman siyang makatanggap ng malaking pera. Pero baka mapasa kami na niya iyon mamaya. Itatanong niya iyon mamaya kay Mr. Montemayor. Nakarating naman siya agad sa gusali ng lalaki ng mabilis at maayos. Himala at walang traffic, maaga pa naman. 20 minuto lang ang layo ng tirahan nila sa sentro ng syudad ng Naga kaya hindi siya nahihirapang puntahan ang opisina nito. 10 minuto bago mag-alas 9. Tamang-tama, hindi pa siya late. Dumiretso na siya sa opisina nito. Naabutan ng dalaga ang sekretarya nito na nag-ayos ng gamit sa ibabaw ng mesa nito. Good morning. Nandyan ba si Mr. Montemayor? Tanong agad niya sa sekretarya na tinigil ang ginagawa at hinarap siya. May appointment ka po ba kay Mr. Montemayor, ma'am? Tanong nito sabay kuha sa notebook niya na nasa ibabaw ng mesa. Yes, pwede pakisabi nandito na ako. Sabihin mo si Margaret. Hindi na ito nagsalita at inangat ang auditibon ng telepono at kinonekta sa opisina ng amo. Sir, nandito na po si Miss Margaret sa labas. Okay, sir. Pagkatapos makausap ang amo ay ibinabano nito ang telepono. Tumayo ito at pinasunod siya. Kumatok muna ito sa kadahan-dahang binuksan ng pintuan at pinapasok siya. Pagkapasok niya ay naabutan niyang may kausap ang lalaki sa cellphone nito. Nakatalikod ito sa kanya habang nakaharap sa labas ng salaming bintana na halos kita ang buong syudad. Nilingon lang siya saglit ng binata at ipinagpatuloy ang pakikipag-usap nito sa kung sino sa cellphone. Nagkaroon naman siya ng pagkakataong pag-aralan ang kabuuan ni Rafael. Hindi maitatangging isa itong Adonis na pinapangarap ng mga kababaihan. Nasa 6 na talampakan o mas mataas pa ang tangkad nito. Ang katawan na may suot na abuhing long sleeves na tamang-tama lang ang pagkadikit nito sa katawan ay hindi maitago ang muscle nitong braso at tiyan. Halatang alaga ang katawan nito sa gym. Hindi siya makapaniwala na makakakilala siya ng lalaking ganito kagwapo. Kadalasan kasi sa mga mayayaman ay hindi nakikipaghalubilo sa mga mahihirap. Their lives are just moving around within their elite circle of friends, or makikita nyo lang sila sa mga pangmayaman ding lugar. Imagine, magkakaroon siya ng anak na ang ama ay isang napakayaman at napakagwapong lalaki. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyayari sa buhay niya. Curious pa rin siya kung bakit siya ang napili ni Rafael. Hindi siya makapaniwala sa rason nito. Dahil wala daw siyang gusto rito? Paano naman kaya na siguro ng lalaking ito na wala siyang gusto rito? Sa gwapo ba naman ito, sino naman kaya ang hindi magkakagusto rito? Well, he's handsome and all. Inaamin niya yun. Pero hindi naman niya masasabing crush niya ito. O baka ayaw lang niyang aminin na attracted din siya sa lalaking ito. Siguro'y dahil takot talaga siyang matulad sa ibang babaeng, luha lang ang nakuha sa pagbibigay ng puso sa lalaking tulad nito. Nagwapo. Alam din niya sa sarili na imposibleng magustuhan siya ng tulad nito. Kaya siya na mismo ang kusang lalayo sa mga lalaking mayaman at gwapo. Alam kasi niya na wala siyang pag-asa. Siguradong magsasayang lang siya ng luha. Don? Boses ni Rafael ang pumutol sa iniisip ni Margaret. Don? Naguguluhang tanong niya rito. Don checking my body? Hindi nakangiting sabi nito habang lumapit sa mesa nito at umupo. Nagabot naman ang kilay niya sa narinig. Kunyari ay hindi niya nakuha ang sinabi nito. Hindi naman ito nagsalita pa. Maya-maya ay tumayo ito at kinuha ang cellphone sa mesa. Ready? Let's go. Ayon nito at nagpatiunang naglakad sa may pintuan. Tumango lang siya at sumunod na rito. Saan nga ba sila pupunta? Nakalimutan yata niya. Hindi na muna siya nagtanong pa. Mamaya na lang pag nasa sasakyan na sila. Sumunod lang siya sa binata hanggang sa sasakyan nito. Himala dahil pinagbuksan siya ng pintuan nito. Well, ang haba ng hair niya. Nako, kung may nakakita lang sa kanila na makakilala niyang babae,
Siguradong mag-iiyak sila sa inggit. Napangiti si Margaret at medyo kinilig na rin. Medyo lang kasi nagpaka-gentleman lang naman ang lalaking ito. Sumakay na rin agad siya. Nasa harapang upuan siya pinaupo ng binata. Saan nga ba tayo pupunta? Nakalimutan kong sinabi mo sa akin kahapon. Tanong at paumanhin niya. Medyo nahihiya pa siya dahil sigurado siyang sinabi nito kahapon kung saan sila pupunta ngayon. We will meet our doctor and then I'll show you your place. Sagot nito sa tanong niya habang ang mga mata ay nasa daan. Hindi man lang siya nilingon. Medyo masungit ang isang ito. My place? Naguguluhang tanong niya. Yes, your place. A place where you can stay habang ginagawa ang trabaho mo. Ayaw mo naman sigurong sa bahay ninyo ka pa rin titira. Ano na lang sasabihin ng nanay mo? Ay, hindi ah. Ayoko. Hanapan mo ako na matitirhan. Pakiusap niya rito. Iyon nga sinabi ko. You already have a place to stay kaya wala ka ng ibang aalalahanin. Paliwanag pa ni Rafael. Good. Iyon lang ang nasabi niya. May pagkamahina ba o bingi lang talaga siya? Simpleng salita ay hindi niya magets. Tumahimik na lang ang dalaga habang binabaybay nila ang daan papunta sa hospital na pinagtatrabahuhan ng doktor nito. Hindi naman nagtagal at narating na nila ang sadya. Mabilis siyang umibi sa sasakyan at hindi na niya hinintay na pagbuksan siya nito. Sabay silang pumasok sa loob at dumiretso sa klinik ng doktor. Naabutan nila ang doktor na siyang tutulong sa kanila para mabuntis siya. Good morning, Doc. Halos magkasabay na bati ni Margaret at Rafael sa doktor. Good morning too. Please sit down. How are you, Mr. Montemayor? Tanong nito kay Rafael. Magkakilala kasi talaga ang dalawa. Dr. Jessica Mendez is a famous doctor in the Philippines. She's 40 years old, pero mukhang nasa 30s pa rin ang mukha nito. I'm good. Anyway, this is Margaret. Siya yung sinasabi ko sa'yo. How are you, Margaret? Nakangiting tanong naman ng doktor sa kanya. Okay lang ako, Doc. Sagot naman niya na nakangiti din. Great. So, umpisahan na natin. Alam naman siguro niyo kung anong surrogacy, right? Tumangulang sila pareho. Okay, there are two types of surrogacy. We have traditional surrogate and gestational surrogate. Traditional surrogate is a woman who gets artificially inseminated with the father's sperm. The traditional surrogate is the baby's biological mother because it is your egg that will be fertilized by the father's sperm. While the gestational surrogate is a technique called in vitro fertilization or IVF. Now makes it possible to gather eggs from the mother, fertilize them with sperm from the father, and place the embryo into the uterus of a gestational surrogate. The surrogate then carries the baby until birth. They don't have any genetic ties to the child because it wasn't their egg that was used. Mahabang paliwanag ng doktora. So, what type of surrogate are we using? Curious na tanong ni Rafael. In your case, since Mr. Montemayor is single, we use the traditional surrogate. Okay, Doc. Sagot niya. But before tayo pupunta sa part na yon, you both need to undergo medical examination to see if you're both healthy. Margaret, you need to take several exams to see if you are healthy mentally and physically. Umpisa nitong paliwanag. Tumangu-tangu lamang ang dalaga na may ganoon pa pala. Paano kung hindi siya makapasa sa exam? Paano kung hindi ako makapasa sa exam, Doc? Kinakabahang tanong niya. Well, nasa desisyon pa rin ni Rafael kung isusugal niya ang resulta nito sa magiging anak niya o hindi. But, I will strongly suggest na maghanap na lang siya ng fit for that job. Prangkang wika nito. Hindi naman siya nakapagsalita. Ibig sabihin pala na may chance pang hindi matutuloy ang trabaho niya. Kainis. Pera na may chance na naging bato pa. Sa isip-isip niya, medyo kinakabahan siya. Natapos na ang test na isinagawa kina Margaret at Rafael. Hihintayin na lamang nila ang resulta. Well, Miss Cruz, alam na alam mo kung anong pinasok mong trabaho. Hindi rin to basta-basta dahil ikaw ay magbubuntis. Ngunit wala ka pang karanasan sa ganung bagay. Umpisang wika ni Doktora sa harap nila ni Rafael. Anong ibig ninyo sabihin, Dok? Naguguluhang tanong ni Rafael. Si Margaret naman ay mataman lang nakikinig sa doktor at naguguluhan din sa sinabi nito. Well, si Miss Cruz ay wala pang karanasan.
and getting pregnant. Mas mabuti kasing kumuha ng babaeng may karanasan na at pagbubuntis. Paliwanag ng doktor. Medyo magulo pa rin ang paliwanag ng doktor kaya tiningnan nila ito na nagtatanong o naghihintay ng mas malinaw pa na paliwanag. Ang babaeng may karanasan ng magbuntis ay may malaking posibilidad na mabuntis uli. She also understands firsthand the medical risk of pregnancy and childbirth and emotional issues of banding a newborn. Sa kaso ni Margaret ay may posibilidad na magpe-fail ang surrogacy or mahihirapan tayo. Aside from that, okay lang ba sa'yo Margaret na makuha ka sa ibang paraan? Walang pasubaling tanong ng doktor. Hindi naman siya nakasagot agad. Napatingin si Margaret kay Rafael na ngayon ay titig na titig din sa kanya na hinihintay ang kanyang sagot. Okay lang ho, Doc. Walang problema. Maya-maya ay kiming sagot niya. Ayaw man niya, ngunit wala na siyang magagawa sa ngalan ng trabaho at pera. Bahala na. 5 milyong piso kapalit ng kalinisan niya? Okay lang yan kaysa ibang lalaki ang makukuha sa kanya tapos sasaktan pa ang puso niya. At least ngayon ay may 5 milyong piso pa siya. Sa isip-isip niya. Isipin na lang niya na at least doktor ang nakakuha sa kanya. Gusto naman niya mangiti sa naisip. Nakakatawa naman talaga kahit hindi naman masyadong nakakatawa. Great. Well, we need to study the result first of your medical test before we proceed to our next step. That psychological screening test by mental health professional is very important to uncover any issues with giving up the baby after giving birth. You will have our final result tomorrow morning. Can we schedule your ultrasound tomorrow, Margaret? Tanong ng doktor sa kanilang dalawa. Okay, Doc. Maigsing sang-ayon ng dalaga at nag-okay naman si Rafael. Pagkatapos magpasalamat ay nagpaalam na silang dalawa na umalis. Tahimik lang silang dalawa habang binabaybay ang daan. Sinabi na ni Rafael kanina na dadalhin siya nito sa bahay na titirhan niya habang nagbubuntis siya. So, wala ka pa palang karanasan ha? Basag ni Rafael sa katahimikan. Hindi naman siya nakahagilap ng isasagot sa sinabi ng binata. Paano mo kaya gagampan ng trabaho mo kung wala ka nga palang karanasan sa pagbubuntis? Mahirapan din lumabas ang baby dahil malinis ka pa. Maya-maya ay tanong ni Rafael. Hindi pa rin siya sumagot. Ewan pero wala talaga siyang mahanap na isasagot. Katahimikan uli. Nakatutok lang ang paningin niya sa daan habang si Rafael ay minsang tinatapunan siya ng sulyap. Nakikita niya iyon sa gilid ng mga mata niya. Alam niya na hinihintay nito kung ano man ang sasabihin niya, ngunit nanatili siyang walang sinabi. 5 milyon. Naalala na naman niya ang 5 milyon. Mukhang mapornada ang pagiging milyonarya niya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Sayang ang 5 milyon kung pwede naman siyang gumawa ng paraan. Huminga muna siya ng malalim sa humarap kay Rafael. May naisip na ako. Babalikan ko na ng ex ko, may gusto pa rin sa akin hanggang ngayon. Magpapakuha na lang ako sa kanya para hindi na niya natapos sa iba pang sasabihin dahil muntik nang mauntog ang mukha niya sa harap ng sasakyan dahil sa biglang pagpreno ni Rafael sa minamanehang sasakyan. Inis, napamura siya sabay tingin sa labas at tiningnan kung may muntikan ba silang masagasaan ngunit wala namang tao. Lumingon-lingon din siya ngunit wala siyang makitang naging dahilan ng biglang paghinto nila. Bakit? Inosenteng tanong niya ngunit nagtataka siya kung bakit halos magkasalubong ang kilay ni Rafael habang matiim na nakatitig sa kanya. Wag na wag mong gagawin ang binabalak mo. Period. Halos magtagis ang bagang nito habang nagsasalita. Medyo naguguluhan naman siya sa inakto ng binata. At bakit naman kaya? Gagawin ko lang naman yun para at least hindi kamay o anumang gamit ng doktor na makukuha sa akin. Isa pa, para hindi na ako mahirapang ilabas ang bata sa sinapupunan ko kung sakali. Mahabang paliwanag ni Margaret na mas lalong ikinatiimbagang ni Rafael. Pinatakbo nito ng mabilis ang sasakyan. Halos hindi naman siya makahinga sa sobrang kaba. Ano ba ang problema ng lalaking ito? Ano ba, Mr. Montemayor? Gusto mo ba mawala na? Halos pasigaw ng sabi ng dalaga. Pinabagal naman nito ang takbo at hindi man lang siya nilingon nito. Hindi nagtagal ay huminto sila sa isang car park sa isang condominium. Binuksan niya ang pinto at bumaba na rin. Of course, hindi na niya hinintay ang pagbuksan pa siya. Sino ba naman siya para pagbuksan ito? Nauna na itong naglakad at sumunod naman siya.